Civil Service Exam Math Reviewer number 33 and 34. So tungkol pa rin tayo sa percentage problem. Medyo mahirap tong part na to kasi marami tayong gagawin. So medyo mahirap lang kasi may manual ba, walang calculator. Okay, so i-post nyo muna, try nyo sagutan bago panoodin ang solution ko. Okay, so let's start. Number 33, Joey, a trucker, is given 15% for the first 25 gallons of gasoline he buys. So discount yung 15% dito. And 1.5% discount for every gallon in excess of 25 gallons. If a gallon of gasoline costs 45 pesos, how much will he pay for 33 gallons? Okay? So ang gagawin natin dito, kunin muna natin yung total cost ng walang discount. Okay? Yung walang discount muna isolve natin. Ang total na binili niya ay 25 gallons. 25 gallons. Hindi pala, 33 gallons yung total. Pag walang discount, i-multiply lang natin directly yan. 33 times 45 pesos. Directly lang para makuha natin yung total cost niya. Pero may given tayo na discount. 15% para sa first 25 gallons. Tapos 1.5% naman para sa excess sa 25 gallons. So kailangan nating isolve yung walang discount. So yung first 25, i-multiply natin sa 45. Ito yung walang discount, 45. Okay? So kunin natin yung price. Tapos yung excess naman sa 25 gallons, 33 minus 25 equals 8. So may 8 gallons pa tayo. So yung 8 gallons, i-multiply din natin yun sa 45. So 45 times 8. Tapos tsaka natin i-apply yung discount dito sa dalawa. Okay, so multiply lang natin ito. Dito na muna sa mas madali. 8 times 45. 8 times 5, that is 40. 8 times 4, that is 32 plus 4, so 360. Okay, pag walang discount, 360 itong isa. Ito namang isa pag walang discount, so multiply lang natin 5 times 5, that is 25. 5 times 2 is 10 plus 2, so we have 12. 4 times 5, 20. 4 times 2 is 8 plus 2, so we have 10. So pag walang discount, 1,125. Ito yung walang discount. 360 yung walang discount. Pero ngayon, i-discount natin ng 15% ito, itong una, 15% dito, 15%. Tapos itong kabila naman ay 1.5%. 1.5% naman ito. Okay? So i-less lang natin yung tig 15% at 1.5% dito. Unahin natin itong 15% ng 1125. So parang madaling gamitin dito yung chop-chop method. Or pwede, sige, i-multiply na lang natin na decimal na lang. Mag-decimal na lang tayo. So, multiply natin dito decimal. 1125 times 0.15. Hindi pala magandang gamitin yung chop-chop method dito kasi yung dulo niyang number 5. Kapag ang dulong number ay 0, magandang gamitin yung chop-chop method kapag 0 yung dulo. Pero pag hindi 0, mag-decimal na lang tayo. So, dito decimal din ang gamitin natin. 360, multiply natin sa, i-convert natin sa decimal ang 1.5%, that is 0.015. Okay? Kasi tanggalin yung percent symbol, move ng dalawa. So magkakaroon ng 0 sa harap, ayun, 0.015. Okay? So kunin natin ang itong discount, tsaka natin isasubtract mamaya. So 5 times 5, that is 25. 5 times 2 is 10, plus 2 we have 12. 5 times 1 is 5 plus 1, we have 6. 5 times 1 is 5. Yung 1 naman, ayun, madali yung 1. 1, 1, 2, 5 lang yan. 1, 1, 2, 5. Add natin, bring down 5. 2 plus 5, 7. 6 plus 2 is 8. 5 plus 1, 6. Bring down 1. 2 decimal places, therefore 168.75 yung discount dito. And then, we have dito naman sa kabila, 0.015. So, distribute lang natin. 5 times 0 is 0. 5 times 6, that is 30. 5 times 3 is 15. Plus 3, we have 18. Yung 1, pag dinistribute, so 360 lang siya. Add natin, we have 0. This is 0. 8 plus 6 is 4. Carry 1. So, we have 5. 3 decimal places. So, therefore, 1, 2, 3. Nandito yung decimal point. 5.4 or 540 lang yan. So tapos i-add natin, ito yung dalawang discount, 168.75 tsaka 5.40. Ipag-plus natin, tapat lang natin dito, 5.40. Okay. 5 plus 0 is 5, 7 plus 4, that is 11, carry 1. 1 plus 8 is 9 plus 5, we have. Tapat na natin yung decimal point dito. So tama na, 1 plus 8, 9 plus 5, 14, carry 1. So 1 plus 6, 7, bring down 1. Okay, so ito yung total na discount, 174.15. So ngayon, para makuha na natin yung babayaran, ipag-add natin itong 360 tsaka yung 1125. Tapos i-minus natin itong discount. Okay? Burahin na natin dito.
So mahaba yung solution natin, no? So dapat sanay tayong mag-multiply ng decimal. Pag pinag-add natin itong dalawa, 1125 plus 360, ayan. 5 plus 0 is 5, 2 plus 6 is 8, 1 plus 3 is 4, and then 1. I-subtract na natin itong 174.15. So minus 174.15, dito yung decimal, lagyan natin ito ng 00. Okay, so subtract na natin. So borrow na tayo dito, 10 magiging 9, ito magiging 4. Ayan, okay na. 10 minus 5 is 5, 9 minus 1 is 8. Kuha na dyan, yung may 85, yung letter C. 4 minus 4 is 0, 8 minus 7 is 1, 14 minus 1 is 13. Ayun, eksakto, letter C, 1,310.85 ang babayaran natin, 1,310 pesos and 85 cents. Okay, so medyo mahaba yung solution, so dapat alam nyo lang kung paano gagawin siya. Madali lang siya kapag alam nyo kung paano gagawin, humirap lang dahil manual ang computation. Okay, so next number 34. Another percentage problem. Isa-isahin natin. Mr. Santos bought some merchandise worth 1,500. So 1,500 yung binili niya. He sold 2/5. 2/5 of it at 25% profit. O isa-isahin natin. 2/5 tapos 1/2 of the remaining. So kunin muna natin yung 2/5 nitong original. So times 2/5 lang tayo. So times 2/5 magiging itong 1/5 divided by 5. Unahin natin yung divided by. 1/5 divided by 5, that is 300. 15 divided by 5, 3 lang yan. May dalawang 0 kaya 300. 300 times 2, so we have 600. Okay? So 600, sinold niya daw sa 25% profit. Okay, so kunin natin yan, 600 tapos 25% profit. So multiply lang natin yan sa 25%. Okay? So tapos, ang sabi, 1/2 of the remaining merchandise. Yung remaining merchandise, edi isubtract lang natin. 600 binenta niya, galing sa 1/5. So yung remaining, 1,500 minus 600, may matitira pang 900. So yung 900 naman, yung 900, 1/2 lang. Ang remaining 900, tapos 1/2 lang. 1/2 of the remaining. So 1/2 ng remaining, 1/2 of 900. Kalahatiin natin yung 900, nagiging siyang 450. So yung 450 of the remaining merchandise at 15% profit. So 15% profit, so i-multiply natin sa 15%. Okay? Tapos and the 15% profit and the rest at 10% profit. Yung the rest kalahati ng 900, di ba 450. So may natitira pang 450. So i-multiply naman natin yan sa 10% profit, so times 0.10 or 10% muna. Yan. Hindi pa pala natin ginagawa siyang decimal. So ang tanong, how much did he earn from the whole transaction? So ang gagawin natin, i-multiply lang itong tatlo tapos i-add natin. Okay? So isa-isahin natin. Isa-isahin natin ito. Dito ko sa taas ilalagay ang computation. Ang pinakamadali dito yung letter C kasi 10% lang. So parang tingin ko magandang gamitin dito yung chop-chop method kasi eksakto lahat, may zero lahat. Yung 10%, pag nag-10% tayo ng 450, 45 na lang yan, automatic. 10% kasi. Pag 10%, tanggalin lang yung isang zero. Etong 15%, hatiin natin tong 450. 450, hatiin natin sa 10%, tsaka plus 5%. Eh di 15% na yan, ano? So 10% plus 5%. Ang 10% ng 450 ay 45. Tapos kalahati ng 45, kalahati ng 10 ay 5%, kalahati ng 45 ay 2250. So 2250, pag inad natin ito, magiging siyang 6750. Okay, so 6750 ang profit natin dito sa pangalawa. Yung 25% naman, edi dagdagan lang natin ng isa pang, kaso 600 naman ito. So mali na pala, sa 600 na pala tayo babase. So 600 na tayo babase, 600 tayo babase, dalawang 10%, o chop-chop method din ang gagamitin ko. 25%, dalawang 10%, isang 5%. Ang 10% ng 600, tanggalin lang yung isang 0, edi 60. Another 10%, another 60. 5% kalahati ng 60, edi 30. Pag inad, 60 plus 60, 120 plus 30, we have 150. So meron tayong 150 dito, tapos i-add na lang natin yan. Pag inad, dagdagan natin na yan, dalawang 00 dito. So i-add lang natin ito. So 50 cents ito. And then 075, that is 12 carry 1. 6 plus 4 is 10. 5 plus 1, 6. So we have 16. And then 1 plus 1 is 2. So ang total profit niya, 262 and 50 cents. Ayun, letter C. 262 pesos and 50 cents. Okay, so that's it. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Follow for more.
Sa mga naghahanap po ng murang civil service exam review, ito po yung offer ko sa inyo. 99 pesos lang po, all in na po ito. Meron tayong 500 slots na available. Ito po yung mga inclusion niya. 10 days math and logic tutorial via Zoom. Online po ito ha. So ang schedule na itong 10 days, ito po. Ayan, math and logic. 7 to 9 p.m. po lahat ito, MWF po ito. So July 6, integers, PEMDAS, GCF, and LCM. July 8, fractions and decimals. July 10, law of exponents and radicals and unit conversion. July 13, number series and number analogy. July 15, basic algebra. July 17, percentage, ratio, and proportion. July 20, word problems. July 22, data interpretation. July 24, logical reasoning. And July 27, abstract reasoning. So, madadaanan po natin lahat ng mga math and logic. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subjects kagaya ng verbal ability, analytical ability, general info. Marami rin tayong mga 150 item na mock test. Then may only replay din po tayo ng past session. Ito pong mga Zoom meetings natin, recorded po yan sa exclusive na FB group natin. So ano pong inaantay nyo, mag-message lang po kayo sa akin dito sa aking FB RJ Enseñado.